Magandang hapon mga kababayan ko. Meron tayong isang nakakaantig na istorya na pinasa sa atin ng ating subscribers, no? Sino ba yung nagpasa sa atin nito? Shoutout ko lang si Sir. Kasi ito, regarding ito sa mga sa mga ride hailing app, yung issue. 'Di ba kahapon yun din na naging topic natin. Ito ay pinasa ni ni Sir Chris Badajos. Shoutout, sir. Patayin nga muna natin yung sound. So, ito yun regarding ito sa mga plus size na pasahero, humingi ng pasensya sa rider. Oh, netizens nakisimpat siya. Yung mga matataba na aray ko. Natatamaan din ako. Yung mga matataba or yung mga malalaking pasahero, 'di ba? Sometimes tinatanggihan ng mga angkas rider na binubuk nila kasi masyadong mabigat or so pakinggan natin tong news na to. Mala impyerno na kung ituring ng maraming Pinoy ang buhay ng isang pangkaraniwang commuter dito sa Metro Manila. Maliban kasi sa mausok, matinding balyahan at siksikan ang kailangan suungin para lamang makapasok o makauwi galing opisina. Pero para sa mga plus size nating kababayan, Totoo yan, sa totoo lang, pag magkokotse ka ngayon, parang hindi ka na rin ligtas sa traffic eh. 'Di ba ang goal mo pag nagkotse ka para hawak mo yung time mo. Kasi kung magko-commute ka, syempre mag-aabang pa yun ng ibang pasahero, 'di ba? Ngayon po siya, kahit may sarili ka sasakyan, mamamatay ka pa rin sa traffic man eh. Hindi na talaga siya ideal ngayon, maliban na lang kung may kasama ka sigurong bata or kasama mo yung pamilya mo. Pucha, magkokotse ka, tapos pupunta ka ng mall, mauubos din ang oras mo kakahanap ng parking ng mall eh. Hindi na talaga siya, ngayon, convenient. Ang pinaka-convenient talaga ngayon magmotor, yung mga superior ko dati, na sa dating pinagtatrabahuhan ko, di kotse dati yun, ngayon na sila, nakamotor na rin. Kasi talagang wala ng pag-asa. Dalhin na lang yung kotse, siguro kung may pipick upin na maraming mag-grocery siguro. Pero yung halimbawa meeting lang ang pupuntahan mo, katawan mo lang ang dadalhin mo, magmotor ka na lang. Kasi ang motor pwede mo isingit-singit pa eh. Mas mauuna ka pang makarating sa paroroonan kaysa sa sa kotse. Iba na talaga ang ang panahon. doble ang pasakit na kanilang dinadala, lalo't ang iba sa kanila ay tinutuligsa pa sa kanilang timbang. Gaya ng pasaherong ito na may simple pero mabigat na mensahe. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Bumasag sa puso ng mga netizen ang simple, ngunit madamdaming mensahe ng plus size na ginang na ito na nag-book sa isang ride-hailing app. Sa vlog ng rider na si Aris Moto, magalang na nagtanong ang customer kung kasya raw ba ito sa Hi sir, kaya po ba ako ng motor? Pasensya na kayo at ako'y mataba. Salamat po sa pag-accept. Lalo tumitimbang ito ng 97 kilos. Sabay hingi ng pasensya dahil mataba raw ito. Laking pasalamat din daw ng customer sa pagtanggap ni Aris. Indikasyon na posibleng ilang beses na rin itong tinanggihang isakay. Paliwanag ni Aris, hindi siya namimili ng pasahero at sinadyaan niyang bumili ng mas malaking motor para ma-accommodate din ang mga pasaherong may kalakihan at kabigatan. Bagay na sinaluduhan ng kapwa nito riders at maging ng mga pasahero. Pero kumpara sa di pinangalan ng pasahero sa video ay naging magandang kinalabasan, trauma naman ang sinapit at hanggang ngayon iniinda pa rin ng katulad nitong pasahero. Kwento ni alias AD, harap-harapan daw itong binastos ng rider at sinabing wag na daw itong mag-book dahil mataba umano ito. At kung makatsyempo raw ito ng maayos na rider, nagbibigay na lamang daw ito ng tip bilang Grabe pakasweldo. naman yun. Ito sinabi ng isa Sabi niya sa akin, harap-harapan, wag ka nang mag-book
Mataba ka naman, sabay alis. Tanda ko pa rin siya hanggang ngayon. Kaya medyo na-trauma na rin akong sa pagsakay. Pa raw ito ng maayos na rider. Nagbibigay na lamang daw ito ng tip bilang pakonsuelo. Kwento naman ng commuter na si Lane na One time nag-book ako, pauwi na ako ng bahay namin. Then yung rider lagi niya chinecheck yung gulong niya at talagang huminto muna siya. Kaya sabi ko sa rider, pwede naman i-cancel kuya, book na lang ako ulit. Nakakabwisit yung ganyan, no? Yung parang ipararamdam talaga sa'yo na pahiya rin ito noon nang mapilitan itong mag-cancel ng booking dahil nabahala na ito sa panay tingin ng rider sa gulong ng motor nito. Kaugnay niyan, umaasa naman ng mga netizen na magkaroon ng inisyatibang mismong ride-hailing apps para mas maging bukas sa plus-size bookings at siguro lagyan nila ng option, no? Parang yung, di ba, sino naka-experience magpa-book sa Grab? Di ba, nakalagay doon kung ang i-rent nyo ay 4-seater or SUV. Siguro may category din dapat na ilagay. For example, yung mga NMAX, yung pwede yon, yung PCX. Pag mga click, yung mga ano lang, di ba, mga light lang. Pero hindi eh. Kilala nyo si Fancham? Yung overweight din yun, click lang din ang dala nun eh. Kasi may mga nababasa ako dito, ito yung mga most motorcycles have a maximum weight limit of 150, hindi discrimination, pero disenyo to ng motor para sa kaligtasan ng hindi, si Fancham, sobrang bigat din nun eh, pero nag-ano din siya, nagpapabook din eh. Hindi, granting no, sige, let's say, may load capacity din yung iba't ibang model ng motorbike. Dapat yun, to tama. I-explain nyo na maayos. Huwag ipahiya yung passenger. Totoo naman yun. Let's say, technicalities, sabihin na natin 150 kilogram lang ang limit. Yun naman talaga, di ba? Pero, huwag nyo nang sabihin na na huwag ka na mag-book or tingin ka ng tingin sa gulong mo. Di ba? Huwag naman ganon. Siguro pwedeng sabihin na lang, ma'am, gusto nyo hanapan ko na lang kayo ng iba. Baka kasi para sa safety natin parehas, 'di ba? May way para sabihin mo 'yun eh. Hindi para mamahiya. 'Di ba? maiwasan ng bashing at diskriminasyon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Kasi Una sa sa ayot sa gusto mo, pag nag-angkas ka or nag-joyride ka, kasama na yan sa magiging obstacle sa trabaho mo eh. Hindi naman sa lahat ng oras, makakatsyempo ka ng pasahero na yung talagang fit na fit lang para sa'yo. Diba? Iba't iba kasi ang uri ng pasahero, wala namang requirements yan na pag overweight ka, hindi ka pwedeng mag-book. Walang ganun eh. 'Di ba? Now, kung talagang darating talagang time katulad nung sinabi doon na may limit, sabihin na lang na maayos. 'Di ba? Nakakaawa din naman, to be fair. Siyempre, yung mga yan, gusto rin lang naman makarating yan nang mabilis do sa paroroonan nila, 'di ba? Kaya sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anyway, tayo? Dito tayo sa isang issue. Nanggigigil din ako dito eh. Yung, di ba, nagsimula na sila mag-hearing dyan sa flood control. Ito, pumunta si PBBM mismo. To be fair kahit pa paano din naman, nakikita ako si PBBM na tumitingin. Kahit pa sabihin nyo mababaw itong mga galawan na ganito, at least kahit pa paano, medyo na-appreciate ko naman bilang presidente. Kasi may mga nakaraang presidente na hindi ganyan eh. Si Gloria hindi masyadong, gumaganyan din si Gloria pero piling-pili lang. 'Di ba? Si Duterte naggumaganyan din before. Tama ba ako? Si Noynoy,
Meron siguro pero wala akong matandaan na bumibisita dyan sa mga project na. Anyway, ayoko magpaka-political, no. Tingnan na lang natin 'tong video na. Guni-guning flood control project tulad ng nabanggit niya sa kanyang SONA ang inabutan ni Pangulong Bongbong Marcos nang mag-surprise inspection siya sa isang barangay sa Baliwag, Bulacan. At may ulat on the spot. Grabe ang baha dyan. Basta Bulacan. Actually, kahit dito sa Valenzuela Doon sa may yung sa may Pure Gold dyan. Anong name nung lugar na yon? Dalandanan. Ako, Diyos ko. Kahit hindi bagyo. Hindi ko alam ba't bigla naging ganun yun Si JP Soriano. JP? Connie, napabuntong hininga na nga lang si Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sa galit matapos niyang matuklasan ng isang ghost flood control project sa isang bahagi ng Purok 4 Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Connie, ayon sa Pangulo, 220 meters na reinforced concrete river walls na nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos ang dapat nagawa na sa lugar na ito. Pero sa isang 55 surprise million. inspection nga ng Pangulo, ngayong umaga, To be fair naman, meron naman dun, oo. Di ba? Hindi siya ghost. Meron naman. nagawa na sa lugar na ito. Pero sa isang surprise inspection nga ng Pangulo, ngayong umaga, bitbit pa niya ang kopya ng report kung saan nakasaad na 100% na tapos na dapat Yun at lang. fully paid na ang proyekto. Fully paid. Pero ang tumambad sa Pangulo, Wala kaming makita na kahit isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, Drawing. ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Sana may maparusahan dyan, 'Di ba? Yung mga katulad kong kabataan na nagtatrabaho ngayon, tingnan nyo ang payslip nyo kung magkano ang binabawas sa inyong tax. 'Di ba? Diyan yung marirealize yung ngit-ngit Kasi nung araw, yung mga kurak-kurakot na yan, nung ako pa ay nabubuhay sa poder ng magulang ko, hindi ko pinapansin yan Ano bang pakialam ko dyan sa, dyan sa mga project na yan or mga kurakot-kurakot na yan. Pero nung time na nagtatrabaho ako at nakikita ko yung payslip ko, kung gaano kalaki ang nininenok doon ng gobyerno, doon sa tax, doon ako nag-start na magdilim ang paningin pag nakakita ko ng mga ganyang bagay Di ba? ang surprise inspection ng Pangulo ngayon sa Umano'y Ghost Project Connie nagmula raw sa isang sumbong na natanggap nila sa isang kanilang website kung saan ipinararating na ngayon ng publiko ang mga sumbong sa mga Umano'y maanumalyang proyekto ng gobyerno kabilang na nga ang flood control project na ito. Sabi ng Pangulo, nakausap niya ang barangay chairman ng lugar at sinabi na may kumausap daw sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project pero kalaunan ay naglaho na lang daw. Dahil ghost flood control project na ito, Connie, aminado ang Pangulo na maaaring mas maapektuhan ang mga kalapit na residente sa epekto ng matinding pagbaha. Hindi, ang tanong ko, paano yung perang ginastos doon? Wala na. Wala na yung pera, as in, sunog na yon. Kasi nakalagay 100% complete na daw So, wala na talaga. Kawawa naman tayo niyan. Nangako siyang itutuloy ang proyekto at hahanapan ng paraan para magawa ito sa lalong madaling panahon. Pero higit daw sa lahat, mapanagot dapat sa batas ang mga nasa likod ng ghost at Meron naman, may bakal naman. Meron naman. Sino nagsabing ghost yan? May mga bakal na tinalian ng alambre. Tsaka malay mo, mamahaling bakal yung ginamit niya kaya umabot ng 55 million, di ba? at maanumalyang flood control project na ayon sa Pangulo na ang modus daw ay pagpasapasahan sa mga subcontractor ang proyekto. Narito po ang pahayag ng Pangulo. Grabe, no? Ang teknik kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha, may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan. At yung iba,
di na lang tinutuloy. Pero nakalagay sa report, complete, no? Ng Pangulo, marami pa siyang susuyuring ibang lugar base na rin sa mga sumbong sa kanya at kanya raw itong i-report sa mga susunod na araw. At yun ang latest, balik ko na sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Pero sana hindi manatiling puro pagpuna lang yan, no? Kailangan may mapanagot talaga. Hindi pwede kasing laging uunawain lang yan eh. Or palalampasin eh. Matagal na tayong inuulol. Actually, noon pa yan. Panahon pa noon. May nangyayari, I do believe nangyayari na yan noon pa. Panahon pa nila, baka nga panahon pa ng tatay niya, nangyayari na yan eh. I don't know, no? Pero hindi lang neto nangyari yan. I'm so sure. Noon pa yan. Kasi minsan, alam mo, nung nasa Mindoro pa ako, estudyante ako, no? Elementary yata ako nun. Pagka bumabagyo sa amin, nasisira yung mga tulay. Yung mga structure doon, napuputol yung mga daan, walang makapasok na mga public transport, yung mga bus, 'di ba? Then magkakaroon ng project na ganyan. Sometimes nakikita ko doon sa billboard, itong project na to ay nagkakahalaga ng maliit lang yung tulay eh. As in, maliit lang talaga. Tapos hindi pa siya simento. Yung, alam niyo yung bakal na pinag dikit-dikit lang siya. Pero ang worth nung project, 50 million. Samantalang, di ba, nasunugan kami ng bahay. Nung nagpagawa kami ng bahay na malaki talaga, as in malaki, naalala ko nun eh. Nagastos lang ng tatay ko nun, mga 600,000. Mga, as in, malaking bahay talaga siya. Malaki ang bahay. Big time kami nun dati sa Mindoro. Diba? Malaking bahay, 600,000. Na concrete na yun na talagang pang heavy duty na talaga yun. Kasi wala nang yero yun eh. Ang roof deck na yun na talaga. Pero ganun lang yung worth nun. Just imagine. Yung malaking bahay, kung ikukumpara mo doon sa tulay, na wala pang yun eh. Pero nakalagay sa poster, project by yung politiko, tapos this is where your taxes go. Tapos ang worth ng project niya, 50 million yata o 20, something like that. Basta milyones eh. Na kung titingnan mo, paano naging milyon to? Dito nga sa sa lugar namin, hindi ko nasabihin na. Sa lugar namin, ilaw nga lang sa tulay, 10 million eh. Minsan picturean ko pag nadaanan ko. Ilaw lang yun, 10 million eh. I mean, ano ba yon? Harap-harapan ba tayong ginagago nun? Ganun ba Kasi binilang ko yung yung poste ng ilaw eh. Mga siguro 5. Madilim kasi yung tulay. Mga 5 siguro yon. Malaking naman, 'di ba? Pero 10 million? Hindi ko makita yung 10 million talaga. May mga project, kahit kayo tumingin kayo ng mga ng mga project diyan na yung ginagawa na malapit sa inyo. Tapos makikita nyo doon kung magkano yung worth niya. Yung pumunta ako sa Malolos, Bulacan, nung bumisita ako kay Sir Ed, 'di ba? Yung arko doon wala na. Yung arko ng Malolos. May nakalagay na doon na project na arko ng Malolos worth 30 million yata. Correct me if tingnan natin ha. Arko ng Malolos project. May nakalagay dito eh. Basta hindi ko na hindi ko na siya matandaan kung magkano, pero yung dati ito yan eh papalitan na siya ng yung landmark niya ng Malolos.
Bagal naman nito. May parang ano yan eh, may papalitan ng bamboo yata. Nakalagay dito. Ang bagong landmark ng Bulacan mas pinaganda, mas pinalaki, mas pinabongga. Abangan. Noong 2016 ay nilungsad ang Malolos Arch Ideas. Nagwagi ang idea ng design, blah blah blah. May sinasabi kung magkanong worth ito eh. Kasi ito yung luma eh. Tinibag na ito. Tapos papalitan nito. Tingnan nga natin. Di na makita eh. Wala, hindi ko makita eh. Pero alam ko nasa ito yata eh 30 million. Correct me if I'm wrong ha. Kasi may may nakita akong parang board niyan eh. Kung magkano yung project na yun eh. Nilagay yun dati eh. Anyway, basta pag may mga local kayo na project, tingnan nyo. Tapos parang mangangati yung utak nyo na ganito ba talaga kamahal to? Mapapaisip ka talaga eh. Yung para bang ang feeling mo harap-harapan tayong ginagago ng ng mga politiko. Anyway, no? So, yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.